Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay gumagawa ng video tungkol sa mga sumusunod. Una, the physical handicapped students o students with special needs. Sa aking pananaw, ang mga estudyanteng may kapansanan sa katawan o may espesyal na pangangailangan ay mahalagang bahagi ng ating sistemang edukasyon. Sila ay may natatanging lakas at kakayahan na nag-aambag sa isang malawak at inklusibong kapaligiran ng pag-aaral. Sa kabila ng kanilang mga pisikal na hamon, madalas na ipinapakita ng mga estudyanteng ito ang kahangahangang katatagan at determinasyon sa pag-abot ng kanilang mga pang-edukasyong layunin. Mahalaga na ang sistema ng edukasyon ay nagbibigay ng kinakailangang mga akomodasyon at suporta upang matiyak ang kanilang buong partisipasyon at tagumpay. Kasama dito ang mga pasilidad na maaring ma-access, mga estratehiya sa pag-aaral na naayon sa kanilang pangangailangan, at mga teknolohiyang nagbibigay tulong. Ang layunin ay ang magpalaki ng isang kapaligirang kung saan ang bawat estudyante, anuman ang kanilang pisikal na kalagayan o espesyal na pangangailangan, ay maaring lumago at maabot ang kanilang buong potensyal. Ito ay tungkol sa pagyakap sa pagkakaiba at pagtataguyod ng inklusibidad sa edukasyon. Pangalawa, gender and development. Sa aking pananaw, ang kasarian at pag-unlad o gender and development o GAD ay isang mahalagang aspeto ng lipunan. Ito ay tumutukoy sa pagkilala at pagtugon sa mga pangangailangan at karapatan ng bawat kasarian na naglalayog magdulot ng pantay na oportunidad sa lahat. Sa konteksto ng pag-unlad, ang GAD o Gender and Development ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng pantay na partisipasyon ng mga lalaki at babae sa mga desisyon na may kaugnayan sa ekonomiya, politika at sosyal na aspeto ng lipunan. Dapat ay walang pagkiling, diskriminasyon o hindi pagkakapantay-pantay batay sa kasarian. Sa halip, dapat itaguyod ang respeto, pagkakapantay-pantay at pagkakapantay-pantay na nagpapalakas sa kapangyarihan ng bawat isa at nagpapalawak ng posibilidad para sa lahat. Sa ganitong paraan, maaring matamo ang isang mas makatarungan at inklusibong lipunan. So ang pangatlo, academic integrity o plagiarism issues. Sa aking pananaw, ang integridad na pang-akademiko, kabilang na ang mga isyu ng plagiarism, ay isang mahalagang aspeto ng edukasyon. Ang plagiarism o ang pagkopya ng gawa ng iba nang walang tamang pagkilala ay isang malaking paglabag sa etikal na akademiko. Ito ay nagpapahina sa kredibilidad ng isang estudyante at nagdudulot ng hindi patas na kompetisyon. Ang integridad na pang-akademiko ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa orihinal na gawa, malasakit sa katotohanan at respeto sa intelektual na pag-aari ng iba. Ito rin ay tumutukoy sa kahalagahan ng pagiging tapat at patas sa lahat ng aspeto ng akademiko. Sa pamamagitan nito, natuto tayong maging responsable at etikal na mga mananaliksik, manunulat at mag-aaral. Kaya't mahalagang itaguyod ang integridad na pang-akademiko at labanan ang plagiarism sa lahat ng oras. So ang panghuli ay ang risk and disaster preparedness. Ang kahandaan sa panganib at sakuna ay isang napakahalagang aspeto ng pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa ating lipunan. Ito ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at paghanda para matugunan ang mga potensyal na panganib at sakuna. Ang kahandaan ay hindi lamang tumutukoy sa pagkakaroon ng mga kagamitan at kaalaman kung paano tumugon sa mga oras ng kalamidad. Ngunit ito rin ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga sistema at estruktura na naglalayog bawasan ang mga panganib at mabilis na makabangon pagkatapos ng isang sakuna.
Kabilang dito ang pagtatayo ng mga ligtas at matibay na infrastruktura, pagpapatupad ng mga batas at regulasyon na nagtataguyod ng kaligtasan, at pagbibigay ng sapat na edukasyon at pagsasanay sa publiko tungkol sa mga tamang hakbang na gagawin sa oras ng sakuna. Sa ganitong paraan, maaari nating maprotektahan ang ating mga sarili, ang ating komunidad, at ang ating mga mahal sa buhay mula sa mga hindi inasahang mga kalamidad.